May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, muli samahan nyo kami sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Joshua. Joshua, Kabanata 11, ang May echo? pagkatalo. Oo. Ang pagkatalo ng mga hari sa Hilaga. Pakimute na lang po yung mga hindi magsasalita. Okay. Nang marinig niya ang pagkatalo ng mga hari sa Hilaga, nang marinig ni Jabin, hari ng Hazor, ang mga pangyayari, nagpadala siya ng mensahe kay Jobab, hari ng Madon, sa mga hari ng Shimron at Akshak, at sa mga hari sa Hilaga na nasa kabundukan, sa Araba, sa timog ng Kineret, sa kanlurang paanan at sa Napot Dor, sa kanluran. So, matatandaan natin na mga nasakop ang mga lungsod sa southern part, mga timog na bahagi ng Kanaan ng mga kampo ni Joshua. So nasakop niya. So narinig ng mga ibang hari sa Kanaan ang nangyari. So verse 3, sa mga Kanaanite sa silangan at kanluran, sa mga Amorite, Hittite, Perizzite at Jebusite sa kaburulan, at sa mga Hivite sa ibaba ng Hermon sa rehiyon ng Mispa. Lumabas sila kasama ang kanilang buong hukbo at isang malaking bilang ng mga kabayo at karwahe, isang napakalaking hukbo kasi dami ng buhangin sa baybayin. So full of force lahat ng mga kaharian na nakapalibot sa sa buong Kanaan. At saka meron silang mga karwahe. Ibig sabihin, matagal talaga sila, mga mandirigma talaga ang mga kawan nila noon pa. Ang lahat ng mga haring ito ay nagkaisa at nagkampo ng magkakasama sa tubig ng Merom upang lumaban sa mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot sa kanilang mga hukbo, dahil bukas, ibibigay ko silang lahat sa kamay ng mga Israelita. Lahat ay masasawi. Iyong pipilayin ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe. So yun ang yun ang gagawin ng alahaya. Inuutos sa kanila, pilayin ang mga kabayo at sunugin ang karwahe. Kaya biglang dumating si Joshua at ang kanyang buong hukbo at sinalakay sila sa tubig ng Merom. So organize pa lang sila, sinugod na ng mga Israelita. Kasi mahirap pag sobrang laki ng iyong grupo, no? Medyo may kabagalan. Ang mga Israelita, sanay na. Nakapag-practice na. At saka hindi ganun kalakihan ang kanilang hukbo. Verse 8, tinalo ng mga Israelita ang mga ito at hinabol hanggang sa Greater Sidon, sa Misrefot, Maim, at sa lambak ng Mispa, sa silangang hanggang sa walang natirang buhay. Talagang naubos nila lahat ng kawal. Ginawa ni Joshua sa kanila ang iniutos ni Yahweh. Pinilay niya ang kanilang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Sa panahong iyon, bumalik si Joshua at sinakop ang Hazor
at pinatay ang hari nito at ang lahat ng tao roon gamit ang tabak. Ang Hazor ang naging pinuno ng lahat ng mga kahariang ito. So, winasak nila ang mga ito, hindi nag-iwan ng kahit isang buhay at sinunog nila ang Hazor. So Hazor pala ang parang pinaka dominant na mga kaharian sa lugar na yon. Sinakop ni Joshua ang lahat ng mga lungsod na ito at ang kanilang mga hari ay pinatay sila gamit ang tabak. Winasak niya ang mga ito ayon sa iniutos ni Moses, ang lingkod ni Yahweh. So, ang mga kasi, ang mga kalaban, espada ang gamit. So, ganun din sila mamamatay sa tabak naman. Diba? Gayunpaman, hindi sinunog ng mga Israelita ang alinman sa mga lungsod na itinayo sa kanilang mga burol, maliban sa Azor na sinunog ni Joshua. So hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod, kundi yun lang kapital, yung Hazor. Dinampot ng mga Israelita para sa kanilang sarili ang lahat ng samsam at mga hayop sa mga lungsod na ito. Ngunit pinatay nila ang lahat ng tao hanggang sa ganap na mawasak ang mga ito. Hindi nag-iwan ng kahit isang buhay. So kahit mga bata, sanggol, babae, ayan, at saka mga hayop. Ang mga hayop pala ay nireserve nila, no? Binuhay nila ang mga hayop. At saka yung mga bahay na kanilang pwedeng tirahan. Ayon sa iniutos ni Yahweh sa kanyang lingkod na si Moses, gayon din ang iniutos ni Moses kay Joshua at ginawa ito ni Joshua. Hindi niya ipinagwalang bahala ang anuman. Kaya sinakop ni Joshua ang buong lupain, ang kaburulan, ang buong Negev, ang rehiyon ng Goshen, ang kanlurang paanan, ang Araba, at ang mga bundok at kanilang paanan. Mula sa bundok Halak na tumaas patungong Seir hanggang sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon, sa ibaba ng bundok Hermon. Sinakop niya ang lahat ng kanilang mga hari at pinatay sila. So bandang northern naman palang kanilang Matagal na nakipagdigma si Joshua laban sa lahat ng mga haring ito. Maliban sa mga Hivite na naninirahan sa Gibeon, walang lungsod na nakipagkasundo sa mga Israelita na sumakop sa kanilang lahat sa pamamagitan ng digmaan. So lahat ng ng mga kaharian ay kanilang kinalaban na patay except sa Gibeon kasi lahat natin ang Gibeon ay nakipagkasundo ang mga Israelita kasi nalinlang sila. Sinabi ng mga Gibeonite na sa malayong malayo ang kanilang kaharian. Pero actually, kapitbahay lang pala. So, dahil nanumpa na ang mga Israelita, yung kanilang mga nakatatanda sa Gibeonite, hindi na nila pwedeng bawiin yon. So, naging alipin na lang ng mga Israelita ang mga Gibeonite. Sapagkat si Yahweh mismo ang nagpatigas ng kanilang mga puso upang makipagdigma laban sa mga Israelita, upang ganap niyang wasakin ang mga ito ng walang awa, ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So ang Alahayam na ang gumawa ng paraan para malipol niya ang mga Kanaanita, pinatigas niya ang kanilang mga puso upang hindi makipagkasundo sa mga Israelita. At iniwan niya ang mga Gibeonite, ang malalakas na Gibeonite, upang magsilbing mga alipin ng mga Israelita. Ganun mag-provide ang Alahayam. Siya rin ang gumagawa ng paraan. Sa panahong iyon, nagtungo si Joshua at winasak ang mga Anakite mula sa kaburulan. Yung anak, yung mga malalaki din to mga Nephilim to. Mula sa Hebron, Debir at Anab, mula sa buong kaburulan ng Judea at mula sa lahat ng kaburulan. So usually sa taas sila, mga kabundukan sila naninirahan. Kaya di ba yung mga malalaki ang usually ang mga kahit sa Europe, di ba malalaki ang mga kastilyo diyan, mga Ganap na binasat ni Joshua ang mga ito at ang kanilang mga lungsod. Walang naiwang Anakite sa teritoryo ng mga Israelita maliban sa Gaza, Gat at Ashdod, kung saan may ilang nakaligtas. At kasama na doon yung mga ninuno ni Goliath, no?
Kaya sinakop ni Joshua ang buong lupain ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses at ibinigay niya ito bilang mana sa mga Israelita ayon sa kanilang mga tribo. Pagkatapos, ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan mula sa digmaan. May mga katanungan po ba or reaction? Ba't yun lang po? Kasi tayo, Kabanata 12, listahan ng mga natalong hari. So, mahaba-haba ang listahan ng mga talo ng hari. Narito ang mga hari ng lupain na natalo ng mga Israelita at ang mga teritoryo na kanilang sinakop sa silangan ng Ilog Jordan mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok Hermon, kabilang ang buong silangang bahagi ng Araba. Ayan, si Sihon, na hari ng mga Amorite na nagahari sa Heshbon. Pinamunuan niya mula sa Aroer sa gilid ng lambak ng Arnon, mula sa gitna ng lambak hanggang sa ilog Jabok, na hangganan ng mga Ammonite. Ammonite, anak to ni Job, ni Lot pala, no? Kasama rito ang kalahati ng gilid. Pinamunuan din niya ang silangang Araba mula sa dagat ng Galilee hanggang sa dagat ng Araba, ang dagat na patay, hanggang sa Beth Heshimot, at pagkatapos itimog sa ibaba ng mga dalisdis ng Pisga. At ang teritoryo ni Og, hari ng Bashan, isa sa mga huling Rephaites na nagahari sa Ashtaroth at Edrei. Mga Nephilim to, no? Pinamunuan niya ang bundok Hermon, sa Leka, ang buong Bashan hanggang sa hangganan ng mga tao ng Geshur at Maaka, at kalahati ng gilid hanggang sa hangganan ni Sihon, hari ng Heshbon. Natalo sila ni na Joshua, ang lingkod ni Yahweh, at ng mga Israelita, at ibinigay ang kanilang lupain sa mga tribo ng mga Rubenite, mga Gadite, at ng tribo ni Manasseh bilang pag-aari nila. So malaki-laki din ang nasakop ng 2.5 tribes na to. Narito ang listahan ng mga hari ng lupain na nasakop sa kanlurang bahagi ng Ilog Jordan. So ito naman yung mga pagtawid nila ng Jordan, ito yung mga natalo nilang hari. Mula sa Baalgad sa lambak ng Lebanon hanggang sa bundok Halak na papunta sa Seir. Ipinamahagi ni Joshua ang kanilang mga lupain bilang mana sa mga Israelita ayon sa kanilang mga tribo. Kasama sa mga lupain ang kabundukan, ang kanlurang kapatagan, ang Araba, ang mga dalisdis ng bundok at ang Ilang at ang Negev. So hanggang doon sa desert sa north, sa south rather. Ito ang mga lupaing sakop ng mga Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite at Jebusite. Narito ang mga hari. Ang hari ng Jericho, ang hari ng Ai, malapit sa Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmuth, ang hari ng Lachish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam, ang hari ng Makeda, ang hari ng Bethel, ang hari ng Tapua, ang hari ng Hefer, ang hari ng Afek, ang hari ng Lasharon, ang hari ng Madon, ang hari ng Hazor, ang hari ng Shimron, Meron, ang hari ng Akshaf, ang hari ng Taanak, ang hari ng Megiddo, ang hari ng Kedesh, ang hari ng Jokneam sa Carmel, ang hari ng Dor sa Naphot Dor, ang hari ng Goyim sa Gilgal, at ang hari ng Tirza. Lahat ay 31 hari. So yung anong Goyim pala sa Gilgal ay mga tinatawag nila ng mga Jewish ngayon, pag hindi ka Israelita Goyim ang tawag sa iyo, no? Yun ang bansag nila. Okay, Banata 13, mga lupang kailangan pang sakupin. So marami-rami pa rin, no? Nang tumanda na si Joshua, sinabi ni Yahweh sa kanya, matanda ka na ngayon at mayroon pa ring malalaking bahagi ng lupain na kailangan pang mabawi mula sa mga Gentile na sumakop sa teritoryo ni Shem. Ito ang mga lupain na natitira, ang lahat ng rehiyon ng mga Philistine at Geshurite. So, mula sa ilog Shihor sa silangan ng Egypt hanggang sa teritoryo ng Ekron sa Hilaga,
na itinuturing na teritoryo ni Shem. Ngunit hawak ng 5 pinuno ng mga Philistine sa Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat at Ekron. So 5 pa yung kaharian dito, no? Ang teritoryo ng mga Avite sa timog, ang lahat ng lupain na sinakop ng mga Canaanite mula sa Ara ng mga Sidonian hanggang sa Afek at hanggang sa hangganan ng mga Amorite, ang lugar ng Biblos at ang buong Lebanon sa silangan, mula sa Baalgad sa ibaba ng bundok Hermon hanggang sa Lebo Hamat. Siguro pag meron dyan tayong mahababang panahon, pwede nating i-plot to sa mapa, no? Paglilinaw, ang mga Philistine ng Philistia ay hindi dapat ipagkamali sa mga Palestinian ng Palestine. Sila ay magkaibang mga tao. Patunay, ang mga Philistine ay sumasamba kay Dagon, samantalang ang mga Palestinian ay sumasamba kay Allah, dahil sila ay mga Muslim mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga Palestinian ngayon ay hindi mga inapo ng mga Philistine na mga kaaway ng tunay na mga Hebreyong Israelita. Sa makabagong kasaysayan, ang mga Canaanite ay tinawag ding mga Phoenician. Kaya sa mga lumang mapa, ang lupain ng Canaan ay tinawag ding Phoenicia. Okay. Ano na lang natin, pag-isahan nila natin itong ano. Verse 6. Tungkol naman sa lahat ng naninirahan sa mga rehiyon ng bundok mula sa Lebanon hanggang sa Misrephoth, Maim, iyon ay ang lahat ng mga Sidonian. Palalayasin ko sila sa harap ng mga Israelita. Siguraduhin mong ipamahagi ang lupain na ito sa kanila bilang mana, ayon sa aking iniutos sa iyo, at hatiin ito bilang mana sa 9 na tribo at sa kalahati ng tribo ni Manase. Paghahati ng lupain sa silangan ng Ilog Jordan. Ang kalahating tribo ni Manase, ang mga Rubenite at ang mga Gadite, ay tumanggap na ng mana na ipinangako ni Moses sa kanila sa silangan ng Ilog Jordan. Saklaw nito ang mula sa Aroer sa gilid ng bangin ng Arnon at mula sa bayan sa gitna ng bangin at kasama ang buong talampas ng Medeba hanggang sa Dibon. At lahat ng mga bayan ni Haring Sihon ng mga Amorite na naghari sa Heshbon hanggang sa hangganan ng mga Ammonite. Kasama rin ni dito ang gilid, ang teritoryo ng mga tao ng Geshur at Maaka, ang buong bundok Hermon at ang buong Bashan hanggang sa Saleka. Iyon ay ang buong kaharian ni Og sa Bashan na naghari sa Ashtaroth at Edrei. Meron kasing eksang kama. Siya ang huli sa mga Rephaim. Tinalo sila ni Moses at nabawi ang lupain mula sa kanila. Ngunit hindi pinalayas ng mga Israelita ang mga tao ng Geshur at Maaka, kaya nanatili sila kasama ng mga Israelita hanggang sa araw na isinusulat ito. Ngunit sa tribo ni Levi ay hindi siya nagbigay ng mana, dahil ang mga handog na pagkain na inihahandog kay Yahweh, ang alayam ng mga Hebreo, ay kanilang mana ayon sa kanyang pangako. So hindi na nila kailangang maghanap buhay kasi meron na silang makakain. Verse 15. Ito ang ibinigay ni Moses sa tribo ni Ruben ayon sa kanilang mga angkan. Ang teritoryo mula sa Aroer sa gilid ng bangin ng Arnon at mula sa bayan sa gitna ng bangin. Kasama rin dito ang buong talampas sa Medeba hanggang sa Heshbon at lahat ng mga bayan nito sa talampas, kabilang ang Dibon, Bamot, Baal, Bet Baal Meon, Jahaz, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Seret, Shahar, Saburol sa Lambak, Bet Peor at mga dalisdis ng Pisga at Bet Jeshimot. Lahat ng mga bayan sa talampas at ang buong kaharian ni Haring Sihon na mga Amorite na nag-aari sa Heshbon. Tinalo siya ni Moses at ang mga pinuno ng mga Midianite, sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba, na mga prinsipe sa kapanalig ni Sihon, na naninirahan sa lupain. Bukod sa mga napatay sa labanan,
Pinatay ng mga Israelita ang mga anak ni Balaam na anak ni Beor, ang taong inupahan ni Balak upang sumpain ang mga Israelita. Ang hanggana ng mga Reubenites ay ang pampang ng Ilog Jordan. Ang mga bayan at kanilang mga nayon ay ang mana ng mga Reubenites ayon sa kanilang mga angkan. Verse 24, ito ang ibinigay ni Moses sa tribo ni Gad ayon sa kanilang mga angkan. Ang teritoryo ng Ijazer, lahat ng mga bayan ng Gilead at kalahati ng lupain ng mga Ammonite hanggang sa Aroer, malapit sa Raba, at mula sa Heshbon hanggang sa Ramat, Mizpah at Betonim, at mula sa Mahanaim hanggang sa teritoryo ng Debir, at sa lambak ang Bet Haram, Bet Nimra, Sukot at Zafon, kasama ang natitirang bahagi ng kaharian ni Haring Sihon ng Heshbon, ang silangang bahagi ng Ilog Jordan, ang teritoryo hanggang sa dulo ng dagat ng Galilee. Ang mga bayan at kanilang mga nayon ay ang mana ng mga Gadite ayon sa kanilang mga angkan. Ito ang ibinigay ni Moses sa kalahati ng tribo ni Joseph. Iyon ay sa kalahati ng pamilya ng mga inapo ni Manase ayon sa kanilang mga angkan. Ang teritoryo mula sa Mahanaim at kasama ang buong Bashan, ang buong kaharian ni Og na hari ng Bashan, lahat ng mga pamayanan ni Jair sa Bashan, 60 bayan, kalahati ng Gilead at Ashtarot at Edrei, ang mga lungsod ng kaharian ni Og sa Bashan. Ito ay para sa mga inapo ni Makir na anak ni Manase, para sa kalahati ng mga anak ni Makir ayon sa kanilang mga angkan. So yung marami siguro, malaki din siguro ang angkan ni Makir, no? Kasi hinati din ang angkan ni Makir. Verse 12, ito ang mga teritoryo na ipinahayag ni Moses sa mga Israelita nang siya ay nasa kapatagan ng Moab sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan sa silangan ng Jericho. Ngunit sa tribo ni Levi, hindi nagbigay si Moses ng anumang teritoryo bilang kanilang bahagi. Si Yahweh alahayam ng mga Hebreo ang kanilang mana ayon sa kanyang pangako. So, kung tayo ay may lahing Levita, ang mga Ophirian, hindi nangangahulugan, hindi natin kailangan magpatitulo ng ating mga lupa. Actually, lahat tayo ay squatter, kumbaga pwede tayong manirahan. Ang gobyerno dapat nagpo-provide sa atin ng Oo. titirhan, di ba? Yun nga, Kasi di ba, Levita sis? tayo eh. Oo, yun nga, sis, ang ipinaglalaban nitong mga tribo, di ba? Na hindi tayo Oo. dapat na, magbibigay ng mga tax sa Tap, lupa. oo. Tapos, maliban na lang kung bibili ka sa isang subdivision, kumbaga sa syudad, di ba? Pero Hmm. kung nasa mga nayon-nayon ka, pwede ka magtayo doon kahit ano. Kaya lang ngayon, pati ito yung mga rights, di ba? Oo, Para lahat na lang ngayon magtaxan binibenta tayo, eh. para lang magkaroon tayo, mataxan tayo, di ba? Hmm. So, yan talaga ang nakikita Magpaperahan. natin na isang disadvantage ng civil government. Mm. Kasi a nation of priests eh. Dapat Oo, provided tayo ng gobyerno. kaya Ng nga. mga Ang problema lang kasi dahil hindi alam ng ating gobyerno kung ano talaga ang ating katayuan. hindi, Hindi, alam ng gobyerno oo. yan, sis. Kaya nga nagbibigay sila ng mga rights. Kaya lang kasi, ibinibenta rin yung rights sa mga may mga pera. At saka sinasakop, alam mo, nababayaran kasi ang gobyerno, yung corruption Yun dyan nga. eh. Napakalaki Ayun, yung kasi mga ng rights, korupsyon sa civil government kung yun. ikukumpara mo doon sa customary law. Oo. Pero napakaganda na ng ating batas actually. Kaya lang Oo. nalulusutan, nabebendalo nila. Hmm. Gagamitin yung mahihirap din. Tapos mga professional, di ba nga, Oo. squatter. Lahat Yun. ngayon ay nadadaan na sa suhol. Baleta. Oh, maleta na. Bago daw yung baleta. Oo. Pangtakip sa mata ang Hindi na maleta. sobre sis, maleta na pala Oo nga ngayon. eh, pantakip sa Kasi mata, naman,
So, ibig Wala nang ano. sabihin, ang nagagawa ng maleta ay gagawin niyang bulag, pipi at bingi ang Grabe. katarungan. Ayan ay senyales ng na inflation, ano? Hindi na Oo, kasya sa sobre. Maleta na ginagamit yun nga ngayon. eh. Grabe. 20% VAT. Hmm. Okay. Ano. Sabi nga, 'di ba may nag-comment nga, ano, marami nga daw ano, manloloko at peke sa Recto, Hmm. 'di ba? Maraming fake sa Recto. Oo. O Kabanata 14. Oo, 'di ba mga diploma doon mga paggawa ng fake. Kabanata 14. Paghahati ng lupain sa kanluran ng Ilog Jordan. Okay. Narito ang mga lupain na ipinagkaloob sa mga Israelita bilang kanilang pamamahalaan sa lupain ni Shem na kanilang ninuno, ang anak ni Noah na ibinahagi ni Eleazar, ang saserdote, ni Joshua na anak ni Nun at ng mga pinuno ng mga angkan ng mga Israelita. Okay, so naging ano Land Management Bureau din ng mga ano no, mga saserdote. Napakarami nilang gawain, no? Ang Hmm. kanilang mga pamamahalaan ay itinakda sa pamamagitan ng palabunutan sa siyam at kalahating tribo ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. Siyam at kalahati na lang kasi yung dalawa at kalahati nasa kabilang ano na ng Jordan. Oo. Ibinigay ni Moses ang kanilang pamamahala sa dalawa at kalahating tribo sa silangan ng Ilog Jordan, ngunit hindi niya ibinigyan ang mga Levita ng mana kasama ng iba. Talaga paulit-ulit ito mga Levita, ha? Hmm. Take note, mga Ophirian. Sapagkat ang mga inapo ni Joseph ay naging dalawang magkahiwalay na tribo, ang tribo ni Manase at ang tribo ni Ephraim. So ngayon ko naisip sis, kaya siguro ang mga Ophirian, usually ang mga may mga ah, lupain talaga na may mga titulo nun, mga Muslim, di ba? Katulad ng Oo. Sabah. Kaya ngayon, nag-take advantage yung mga, ano, ang mga Spaniards noon. Yung mga mananakop na kung hanggang saan ang ang ano, marating ng iyong kabayo, ay iyon ipag-aari mo. Kasi wala nagmamay-ari nila, walang mga titulo, walang pagmamay-ari ang Ophir. Kasi Oo. nga mga Levita. Eh ang mga Spaniards no, yung mga Ayala, maraming kabayo yan. Kaya marami silang nasasakop. Kung ano yung marating ng kabayo nila, kanila yun. Parang ganun eh. Hmm. Kung ano gusto nila sakupin. Yun ay sabi ng isa kong ano yung professor ko noon. Maraming kabayo, kaya marami silang nasakop na lupain. Maraming bang kabayo mga Villar that time? Siguro, marami silang O nasakop Ayala eh. lang? O, sabagay. Ang mga Levita ay hindi tumanggap ng pamamahalaan sa lupain bilang mana maliban sa mga bayan na kanilang tinitirhan, kasama ang mga pastulan para sa kanilang mga kawan at hayop. Kaya't ang mga Israelita, wala period ko. Kaya't ang mga Israelita ay nagkaroon ng pamamahala sa lupain ni Shem ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So, yun, nagkaroon na, first time nila magkaroon ng sarili nilang lupang pamamahalaan sa Kanaan. Ang pagkakaloob kay Caleb. So talagang ano, frontliner ng alahayam ang mga Israelita, no? Kasi yan yung Kanaan na yung, ang entry point ng Europe at saka ng mga Hamite, di ba? Mga Japhetet at Hamite. Diyan ang crossroad kasi ng ano, ng buong mundo. Yung Kanaan na yan. So, yung mga Hamite, pagpupunto ng Japhetite region, diyan talaga dumadaan din. Ang pagkakaloob kay Caleb. Ngayon, ang mga inapo ni Juda, ang tribo ni Juda na kalaunan ay tinawag ng mga Hudyo, ay lumapit kay Joshua sa Gilgal. At si Caleb na anak ni Jepune na taga Keniz ay nagsabi sa kanya, alam mo kung ano ang sinabi ni Yahweh kay Moses na lingkod ng Alahiyam sa Kadesh Barnea tungkol sa iyo at sa akin. Okay. So yung ano, yung si Judah kasi ay ano,
si Caleb ay ano ni Judah. Si Joshua ay Ephraimite, di ba? Mm. Alam mo kung ano ang sinabi ni Yahweh kay Moses na nilingkod ng Alayam sa Kadesh Barnea tungkol sa iyo at sa akin. Ako ay 40 gulang nang ako ay isugo ni Moses mula sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupain at dinala ko sa kanya ang ulat ayon sa aking paniniwala. Ngunit ang aking mga kasamang Israelita na sumama sa akin ay nagsipasindak sa puso ng mga tao. Ngunit ako, buong puso kong sinuyod si Yahweh. Kaya't, sinunod si Yahweh. Kaya't noong araw na iyon, ipinangako ni Moses sa akin, ang lupain na iyong nilakaran ay magiging iyong mana at ng iyong mga anak magpakailanman, sapagkat buong puso mong sinunod si Yahweh. Ngayon, tulad ng ipinangako ni Yahweh, pinanatili niya akong buhay sa loob ng 45 taon mula nang sabihin niya ito kay Moses. Habang ang mga Israelita ay naglalakbay sa ilang. Kaya't narito ako ngayon, 85 taong gulang na. Si Caleb, 85 years old na yon. So, 5 taon na silang nakatawid sa sa Jordan River. Oo. At yung 5 taong yon, yun yung mga nasakop niyang mga kaharian. Okay. At kaya pala nakapili si Caleb na magandang lupain. Diba? Yung Jerusalem, nakuha niya yung mga ganda. Mm. Kasi pinaboran siya ng alahayam. So silang dalawa talaga, kaya pala matatapang talaga ang mga Juda, no? Mm. Ah, ka, yung nagmano sa kanilang ninunong si Caleb. Kaya natin yun, kaya, di ba? Mm. Matatapang talaga mga tribe ni Si Juda. Joshua ang naging kanang kamay ni Ni Moses. Moses. Oo, after na mamatay ni Aaron. Oo. Tapos gayon, na si Joshua na ang namumuno, ang kanyang kanang kamay naman si Caleb. 'Di ba? Oo, 85, oo. Pero pareho na sila Oo. matanda this time, Parehas di na ba? silang Oo. matanda. Pero Oo, yan ang oo. parang naging Oo. assistant niya si Caleb. Oo, kasi mga faithful kay Oo. no, sa mga tagubili ng alayam. At saka, ako ay malakas pa rin ngayon, tulad noong araw na ako ay isinugo ni Moses. 85 na siya, ha? Oo. Kasing lakas pa rin ang aking kakayahan noong upang sumabak sa labanan ngayon. Ngayon, ibigay mo sa akin ang bulubunduking lupain na ipinangako ni Yahweh sa akin noong araw na iyon. Narinig mo mismo na ang mga Anakay ay naroon at ang kanilang mga lungsod ay malalaki at napapadiran. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila tulad ng kanyang sinabi. Yung mga anak at mga bulubundukin. Oo. Yung Jerusalem pala talagang ah, malay mo, may mga bato pa na ng mga yung Temple Mount, di ba? Oo. Malalaki pantipak ng bato diyan eh. Okay. Pagkatapos, binasbasan ni Joshua si Caleb na anak ni Nephune at ibinigay sa kanya ang pamamahala sa Hebron bilang kanyang mana. Kaya't ang Hebron ay naging pag-aari ni Caleb na anak ni Jephunneh na taga-Kenis mula noon sapagkat buong puso niyang sinunod si Yahweh, ang alahayam ng mga Hebreo. Ang Hebron ay dating tinatawag na Kiryat Arba mula kay Arba na siyang pinakadakilang tao sa mga Anakite. So, yung mga Anakite, mga higante, si Arba ang pinakapinuno nila. Pagkatapos nito, ang lupain ay nagkaroon ng kapayapaan mula sa digmaan. Okay. Kabanata 15. Okay. Ang pagkakaloob sa tribo ni Juda. Okay. Ang pagkakaloob sa tribo ni Juda ayon sa kanilang mga angkan ay umaabot hanggang sa teritoryo ng Edom, sa disyerto ng Zin, sa dakong tibok. So yung southern part talaga kasi umabot sa Edom eh. Yung border, southern border. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa dulo ng dagat na patay. Yung dulo ng Dead Sea, kumbaga yung pinaka ah, ano, um, ah, yung lowest point, no?
tumatawid sa timog ng pag-akyat ng Akrabim, nagpapatuloy sa Zin at dumadaan sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos, ito ay dumadaan sa Hezron hanggang sa Adar at lumilibot papunta sa Karka. Pagkatapos, ito ay dumadaan sa Azmon at sumasama sa wadi ng Egypt at nagtatapos sa dagat Mediterranean. Ito ang kanilang hangganan sa timog. Okay. So, ang border niya ay ang Egypt, Wadi of Egypt. So, dito yung di ko kung ano natin, yung mga Palestinian, di ba? Dito nakaano yung mga Egyptian, yung mga border. Yung sa yung border, yung mga sinarahan ng mga Israeli, mga Jewish ngayon, no? Verse 5. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay hanggang sa bibig ng ilog Jordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagsisimula sa loob ng dagat na patay sa bibig ng ilog Jordan. Umaakyat sa Bet Hogla at nagpapatuloy sa hilaga ng Bet Araba hanggang sa bato ng Boha na anak ni Ruben. Ang hangganan ay umaakyat sa Debir mula sa lambak ng Akor at tumiliko sa hilaga patungong Gilgal na nakaharap sa pas ng Adumim sa timog na bangin. Malaki-laki talaga napunta kay Juda. Nagpapatuloy ito sa kahabaan ng tubig ng En-Shemesh at lumalabas sa En-Rogel. Pagkatapos, ito ay tumataas sa lambak ng Ben Hinnom sa kahabaan ng timog na dalisdis ng lungsod ng mga Jebusite. Iyon ay Jerusalem. Sa mga Jebusite, ito ay Jerusalem. Mula doon, ito ay umaakyat sa tuktok ng Burol sa kanluran ng lambak ng Hinnom sa dakong hilaga ng lambak ng Rephaim. So itong mga itong mga sinasabing ito yung setting ng Maccabees. Kasi ito yung tinatawag na Judea. Kasi ito ang mga lupain ng tribe ni Judah. So ito yung naging Judea na naging setting ng kwento ng Maccabees. Kasi ang nakipaglaban na lang noon ay ang mga Maccabees na tira at saka mga Benjamite. Verse 9, mula sa tuktok ng Burol, ang hangganan ay patungo sa bukal ng tubig ng Nephtoah, lumalabas sa mga bayan ng bundok ng Ephron, at bumababa patungong Baala, iyon ay Kiryat Jearim. Pagkatapos, ito ay lumilibot sa kanluran mula sa Baala patungong bundok ng Seir, tumatakbo sa kahabaan ng hilagang dalisdis ng bundok ng Jearim, iyon ay ang Kesalon. Nagpapatuloy pababa sa Beth Shemesh at tumatawid sa Timna. Ito ay patungo sa hilagang dalisdis ng Ekron. Lumiliko patungong Shikeron, dumadaan sa bundok ng Baala at umaabot sa Jabnil. Ang hangganan ay natatapos sa dagat. Ang hangganan sa kanluran ay ang baybayin ng dagat Mediterranean. Ito ang mga hangganan ng pamamahala sa palibot ng tribo ni Judah ayon sa kanilang mga angkan. So nung nasa pa ako, pag binabasa ko to, ini-skipan ko to. Kasi puro pangalan, ano naman ang connection ko doon? Kaya nga eh. parang hindi related sa akin. Pero ngayon na na-discover natin na maaring tayo ay mga nawawalang tribo, parang sinasabi ng Alahayam, pag-aralan nyo to kasi ito yung mga border na na kumbaga ito ang pattern. Pati yung yung teritoryo, mga marker ng territorial boundary dapat hindi nawawala. Kaya lang itong mga nag-corrupt sa binago nila ang mga pangalan ng mga lugar. So medyo malalim na pananaliksik para malaman natin kung yung mga eksaktong lugar na ito. Pero yun, in fairness, ginawa naman ito ng mga scholar noon, ng mga Bible scholar. So, meron tayong pang pagbabasehan. So, ita-triangulate. Verse 18. Isang araw, nang lumapit si Aksa kay Otniel, hinimok niya ito na humingi ng isang bukid sa kanyang ama. So, si Aksa ay anak ni Caleb.
nang bumaba si Othniel sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb. So ito, advanced to eh. Si Aksa, babasa rin natin to sa Kings, Judges and Kings. Si Aksa ay anak ni Caleb. At ang asawa niya si Othniel. Okay. Si Othniel, yung nangako na yung anak niya ay ay kung sino lumabas sa unang lumabas sa pintuan, di ba? Si Othniel ba Hindi. yun, sis? Hindi yung si Othniel. Di ba? Si ano yun? So ibang pero alam ko ano yun ni kapamilya nila anyway. Si Aksa, okay. Oo. Hinimok niya ito na humingi ng isang bukid sa kanyang ama. Tinanong ko noon ang mensahero, bakit kasi sa mga corrupted pinagbaligtad nila na ang humingi sa kanyang kasi dito nag-request si Aksa, babae si Aksa kay Othniel. Tapos sa mga corrupted, si Aksa ang humingi sa kanyang ama. Pero samantalang dito sa tinama na mensahero, si Aksa ay nag-request sa kanyang asawa na humingi ng lupain sa kanyang sariling ama. Sabi ko, baka naman talagang tama yung babae, yung anak na babae ni Caleb ang humingi sa kanya. Sabi naman si hindi, kasi may asawa na siya. Parang noon, ang usapan ito ay lalaki sa lalaki. Hindi na, parang kaisa na siya ng kanyang asawa, yung si Othniel, si Aksa pala, magkaisa na sila. Kaya papasakop siya sa kanyang asawa. Kaya ang sinabi niya, kailangan pag makikipag-usap siya sa kanyang sariling ama, kailangan alam din ng kanyang asawa kasi yung asawa na niya ang sumasakop sa kanya. Kaya yung asawang lalaki, si Othniel, ang pumunta sa kanyang biyena na si Caleb. Yun ang sinabi sa akin naman sa Hero. Kasi may asawa na siya eh. Sabi niya, kasi may asawa na siya. Kaya hindi, parang in-explain naman si Hero. So, naitama natin sa Oo. sa mga susunod na istorya, mauulit itong, kwentong ito. Madadaanan pa natin yan sa susunod Oo. na May dalawa pang sa mga pagkaulit ito. judges. Mm. Kaya ang mga babae na na mag-aasawa ay magpapasakop talaga sa kanyang asawa kasi yan ang pagiging isang senyales ng pagiging Israelita. At saka kaya ang pag mag-aasawa, wag ka daw hindi dahil love na love na love. Dapat yung pwede mo siyang ah, irespeto, respeto na lalaki. Kasi hindi ka ma, hindi mahirap magpasakop sa isang tao na basta gulero, 'di ba? Yung may mga maraming bisyo, yung hindi mo marespeto, yung walang modo, 'di ba? Kaya dapat pipiliin mo yung pwede mong respetuhin. Okay. Nasa verse 17. 18. So hinimok niya ito na humingi ng isang bukid sa kanyang ama. Isang si Aksan. Nang bumaba si Othniel sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tinanong ni Caleb yung kanyang manugang. Sumagot si Othniel, bigyan mo ako ng isang espesyal na pabor. Dahil binigyan mo ako ng lupain sa Negev, bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. Kasi ang Negev ay, disyerto yan. Oo. Oo. Siguro binigay ni Caleb kay Othniel kasi magaling naman dirigma to eh. Yung disyerto, yung hangganan para magsilbing bakod o pananggalang sa ibang mga sa mga ibang lahi Kaya niya siguro binigay yung Negev. Bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. Ayun. Kasi nga naman disyerto yung Negev eh. Kaya't ibinigay ni Caleb sa kanya ang itaas at ibabang bukal. Ito ang mana ng tribo ni Judah ayon sa kanilang mga angkan. Ito medyo listahan to ng mga angkan. Ha? Ang mga pinakatimog na bayan ng tribo ni Judah sa Negev patungo sa hangganan ng Edom ay Kabzeel, Eder, Jagur.
Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Itnan, Ziph, Telem, Bialot, Hazor Hadata, Kiryot, Hezron o Hazor, Amam, Shema, Mulada, Hazar, Gada, Heshmon, Bet Pelet, Hazar Shual, Beersheba, Bishatia, Baala, Layim, Ezem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziklag, Badmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ain at Trimon. Isang kabuuang 29 na bayan at ang kanilang mga nayon. O, sa 29, no? Sa kanlurang mga burol, Eshtaol, Zora, Ashna, Sanoa, En, Ganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaaraim, Aditaim at Gedera o Gederotaim. 14 na bayan at ang kanilang mga nayon. Zenan, Hadasha, Migdal, Gad, Dilian, Mispa, Joktil, Lakish, Bozkat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlish, Gederot, Bet Dagon, Naama at Makeda. 16 na bayan at ang kanilang mga nayon. Libna, Eter, Ashan, Ipta, Ashna, Nezib, Keila, Aksib at Mereshan. 9 na bayan at ang kanilang mga nayon. Ekron, kasama ang mga nakapalibot na bayan at nayon nito. At sa kanluran ng Ekron, lahat ng nasa palibot ng Ashdod, kasama ang kanilang mga nayon. Ashdod, ang mga nakapalibot na bayan at nayon nito. At Gaza, ang mga bayan at nayon nito hanggang sa wadi ng Egypt at sa baybayin ng dagat Mediterranean. Sa kabundukan, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kiryat Sana o Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo. 11 bayan ang kanilang mga nayon. Arab, Duma, Eshan, Janim, Bet, Tapwa, Apeka, Humta, Kiryat Arba o Hebron at Zior. 9 na bayan at ang kanilang mga nayon. Maon, Carmel, Sif, Chuta, Jezreel, Jokneam, Zanoa. Kain, Gebia at Timna, 10 bayan at ang kanilang mga nayon. Halhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon, 6 na bayan at ang kanilang mga nayon. Kiryat Baal o Kiryat Jearim at Raba, 2 bayan at ang kanilang mga nayon. Sa ilang, Bet Araba, Midim, Sekaka, Nibshan, ang lungsod ng Asin at En-Gedi. 6 na bayan at ang kanilang mga nayon. Ngunit hindi mapalayas ng Juda ang mga Jebusite na nanirahan sa Jerusalem. Sa mga araw na iyon, ang mga Jebusite ay nanirahan kasama ng tribo ni Juda. So, yung mga Jebusite, yung mga higanting nasa ibabaw ng Jerusalem. Sila ang mga nakatira doon, mga Jebusite, at napapadara. Noon pa man napapadara na siya, no? So, Oo. nakihalubilo. Sis, itong Ano? yung sa verse 41, ito yung mga bayan na ito ang lugar ng ng mga idolo. 16 na bayan at ang kanilang mga nayon. Oo, ito yung Kitimoa, Bet-Dagon. Oo, Gederot, oo. Bet-Dagon, Naama, Makeda. Oo, Lahat yan ay nabanggit doon sa oo. na aklat Naku, ng Bet-Dagon. oo. Lahat Ito yan, Kanaanite yan eh. oo, kasi ito yung lugar ng sambahan ng mga Canaanites. Oo. At malapit din sa Jerusalem. Kasi mga Mm. ano yan eh, noon pa man, Jerusalem na ang kanila. Kasi pinakamataas na ano yan, di ba? Akyat tayo sa Oo. yan ang pinakamataas na na lugar kasi. Kaya Mm. parang naging capital, di ba, ng Judah. So, 85 years old na si Caleb, pero nalakad niya, di ba, lahat ng iyong tapakan ay mapapasayo. Oo. Nililibot niya yan, ang sipag niya, para lang makanya, Oo. mapasa kanya, no? Ang laki talaga ng teritoryo ng Judea, ng tribe ng Judah. Ay, Kaya hindi ano na. yan, 'di ba? Kay Caleb 'yun, 'di ba? Kasi siya ang namumunang tribo ng Judah. So, Kaya nga. lahat yan. Oo, lahat yan. Hmm. Tribo naman, para sa tribo nila. Oo. Pero syempre, ang kanyang mga anak
Kasi per tribe naman, hindi naman per family, di ba? Oo. Per tribe ang hatian nila dyan. Eh. So, parang, Okay. kanilang parang, kung sa atin ngayon, compound. No? Mm. So, kaya pa? Marker na tayo, sis. 353. Oo, para kay Ephraim at Manas naman Oo. tayo. Iba Sige. naman itong ano. Ah, anong papatugtog mo, sis? Hindi ko pa alam, Kay sis. mga kapatid, baka meron kayong request. Oh. Hindi, bahala ka na, sis. Pero, excited talaga ako dun sa sa Song of Moses. Oo, gagawin natin yun. Oh. Pag Kala ko nagkaroon na nagawa tayo ko ng na. ano. Bless. Shalom mga kapatid. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Be blessed. Comment lang Shalom. po pag may mga Oo. katanungan. Comment lang po. So, Ang mga mahaba-haba pa po yung ating gusto namin, malinaw sa lahat. Malinaw, walang kagulo. Kasi mahaba pa po ang ating lalakbayin. Kaya ngayon pa lang gusto ko, nais namin na malinaw na sa inyo kung ang mga kaganapan. Kaya pag medyo may kalituhan, may tanong, pwede po kayo magtanong. Welcome po lahat. Ang mga reaction nyo ay aming lahat ng komento, negatibo o positibo po ay welcome yon. Kasi kung may reaction kayo, ibig sabihin po ay napupukaw o kung may in denial naman, ganun din po. Kasi ganyan din po ang aming na naranasan noon. Nung bagong labas pa lang ang mensahero ay may mga denial po, may mga violent reaction din po. Pero kung pag-aaralan talaga ang ugali ng alyansa at saka yung tinamang ay hindi nyo po madidispute ang mga katuroan ng mensahero. So, yun lang po. Kung mag-comment lang po at magtanong. Welcome po lahat. Kahit violent reaction, okay lang po. Be blessed. Shalom. okay, be Halimaya, blessed. alayan. Pakinggan natin itong Bless. Asia. Shalom. Asia ay Yada. Hebrew Shemite. Salamat. Asia is a happy Shemite nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemite nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemite nation, a dwelling place of Elohim. Behold my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A broad reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment out of earth. Oh, 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 hallelujah. He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth. And the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow. Wherefore glorify Yahweh in the fires, even the name of Yahweh Elohim of Israel.
and the isles of the sea, and the isles of the sea, and the isles of the sea, and the isles of the sea. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Enter the covenant. Yes, for the covenant of laws of Elohim. Proclaim Abba Yahweh, national Elohim of the Philippines. Praise the name of Elohim. The name of Yahweh will be glorified in the island of East. Yeah, in the island of East. The day comes starting. No one can stop us, yeah. No one can stop that. No one can stop that. No one can stop us. No one can stop us. No one can stop us. And the isles shall wait for his flow. 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 Wherefore glorify Yahweh in the fire, even the name of Yahweh Elohim of Israel. And the isles of the sea, and the isles of the sea, oh yeah, and the isles of the sea, hallelujah, and the isles of the sea. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. And the isles shall wait for his load, and the isles shall wait for his load, and the isles shall wait for his load, and the isles shall wait for his load. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. And the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow, and the isles shall wait for his flow. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim. Asia is a happy Shemites nation, a dwelling place of Elohim.
Asia is a happy Shemite nation, a dwelling place of Elohim.